Yultong ang ating sagot. Bakit hindi kailanman dapat turuan ang Pilipino na lumuhod? Ang labanan sa yultong ay hindi lamang isang kwento ng nakaraan. Ito ay isang aral para sa kasalukuyan. Noong Abril 1951, sa gitna ng Korean War, 700 na sundalong Pilipino mula sa 10th BCT ang humarap sa libu-libong pwersa ng China. Bagamat napapalibutan, kulang sa armas, at tila wala ng pag-asa, tumanggi silang sumuko. Pinigilan nila ang pag-atake ng kaaway at ipinakita sa mundo kung bakit tayo tinawag na The Fighting Filipinos. Ipinakita sa yultong na ang disiplina, tamang taktika at malinaw na paninindigan ay kayang talunin ang pananakot. Ngayon, habang muling nararanasan ng ating Philippine Coast Guard ang panunupil sa sarili nating karagatan, ang tunay na panganib ay hindi ang provocation o pag-uudyok, kundi ang pagsukong nagkukunwaring pag-iingat. Ang pagsuko ay hindi diplomasya. May mga personalidad at influencers na pilit tayong tinatakot na huwag galitin ang China o nilalait ang ating mga patrol sa dagat bilang kawalan ng ingat. Huwag kayong magpaloko. Hindi ito estratehiya. Ito ay pag-iensayo para sa tuluyang pagsuko. Maging tumpak tayo sa katotohanan. Ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay nakabase sa international law at pinagtibay ng 2016 arbitral ruling. Ang pagdodokumento ng PCG sa mga pambabuga ng water cannon at pagbangga ng mga barko ng China ay hindi paghahangat ng gulo. Ito ay paglalatag ng ebidensya. Walang kasaysayan sa mundo ang nagpapatunay na ang pananahimik sa harap ng pang-aapi ay nagbubunga at tunay na kapayapaan. Sa halip, ang pananahimik ay imbitasyon para sa mga matinding pang-aabuso. Ang panganib ng maling naratibo. Kapag ang mga pampublikong figura ay tinatawag na provocation, ang pagtatanggol sa ating bansa, pinahihina nila ang moral ng ating mga sundalo at mangingisda. Ang bansang tinuruang matakot ay madaling itulak. Ang mga opisyal na inuutosang pumikit ay lalong babanggain. Kapag ang publiko ay nasanay sa takot, unti-unting liliit ang ating mapa hanggang sa wala nang matira. Ang pagpuna sa ganitong defeatist na pag-iisip ay hindi paghahanap ng away. Ito ay paglilinis ng ating kaisipan bilang mga mamamayan. Ang pagtatanggol sa soberenya ay hindi opsyon. Ito ay mandato ng ating konstitusyon. Itinuro ng yultong ang isang marangal na katotohanan. Ang pagtindig sa sariling karapatan ay hindi paghahanap ng gulo, kundi pag-iwas sa mas malaking kapahamakan. Ang 10th BCT noon ay hindi naghanap ng away, ngunit pinigilan nila ang pagkawasak ng kanilang hanay. Ang katumbas nito ngayon ay ang ating disiplinadong presensya sa dagat, pagpapaigting ng mga alyansa at tapat na paglalabas ng katotohanan. Maaari tayong maging mahinahon nang hindi nagiging sunod-sunuran. Maaari tayong maging matatag nang hindi nagiging mangmang. Kapag ang pagsuko ay ibinebenta sa inyo bilang realismo, sagutin nyo ito ng ating kasaysayan. Kapag ang takot ay pilit ginagawang karunungan, sagutin nyo ito ng batas. At kapag may mga boses na nag-uutos sa inyong yumukod, ang isagot nyo ay yultong. Napatunayan na ng mga Pilipino sa harap ng mas matitinding pagsubok na ang tapang na nakaangkla sa prinsipyo ay kayang baguhin ang tadhana. Ang tanong ay hindi kung susubukin tayo ng China, kundi kung maaalala ba natin kung sino tayo kapag nangyari iyon. No work, no pay sa Kongreso, hustisya para sa taxpayers o political drama lang. Sa mundo nating mga ordinaryong manggagawa, simple lang ang batas ng buhay. Fair day's wage for a fair day's labor. Kapag hindi ka pumasok sa opisina o pabrika, asahan mong bawas ang sahod mo. Walang trabaho, walang bayad. Pero bakit tila iba ang takbo ng mundo sa loob ng batasang pambansa at Senado? Habang ang mga Pilipino ay nagkakandahirap sa pagtatrabaho, ang ating mga mambabatas ay kampanteng sumasahod ng humigit kumulang 300,000 piso kada buwan, pumasok man sila o hindi. Hindi na bago ang reklamo tungkol sa mga mambabatas na bihirang makita sa session hall. Nariyan si Senador Bato de la Rosa na balitang hindi na nakita sa Senado simula pa noong Nobyembre 2025. Nariyan din si Representative Paulo Duterte na madalas ding absent at Representative Leandro Leviste na may plano pa umanong mag-tour sa buong mundo sa loob ng 5 buwan habang tuloy ang daloy ng sahod mula sa kaban ng bayan. Dahil dito, isinusulong ni Representative Marcos ang House Bill No. 7432. Ang layunin, itama ang sistema at gawing performance-based at attendance-based ang sahod ng mga mambabatas. Sa madaling salita, kung wala ka sa session o sa committee hearing, wala kang kikitain. Bakit ito makatarungan? Ang panukalang ito ay hindi pag-atake sa mga politiko, kundi
kundi isang panawagan para sa accountability o pananagutan. Narito ang mga dahilan kung bakit ito patas. Una, pantay na patakaran. Kung ang janitor at manager sa pribadong sektor ay sumasailalim sa no work, no pay, wala dapat special treatment sa mga mambabatas. Pangalawa, transparency. Obligasyon ng mga opisyal na ipakita ang kanilang attendance records. Sa ilalim ng bill, kailangang i-publish ang mga record na ito para makita ng publiko kung sino ang tunay na nagtatrabaho. Pangatlo, proteksyon sa may sakit. May mga safeguards naman. Hindi kakaltasan ng sahod kung ang dahilan ng pagliban ay valid, gaya ng pagkakasakit o official business. Paano nito babaguhin ang politika? Kapag naging batas ito, malaki ang magiging epekto nito sa ating kinabukasan. Mas aktibong batasan, mapipilitan ang mga mambabatas na dumalo sa mga deliberasyon, mas maraming present, mas mabilis ang pagpasa ng mga batas na kailangan ng bayan. Disiplina sa oras, hindi uubra ang pasulpot-sulpot lang o yung clock in lang tapos aalis din agad. Kailangan matutukan din ang issue ng mga late at mga hindi tumatapos ng session. Kalinisan sa eleksyon, mababawasan ang mga taong tumatakbo lang para sa sahod at prestihiyo. Ang maiiwan ay ang mga handang mag-alay ng oras para maglingkod. Ang serbisyo sa bayan ay hindi isang part-time job na may full-time salary. Ang perang ibinabayad sa ating mga mambabatas ay galing sa pawis ng bawat taxpayers, mula sa mga guro, driver, hanggang sa mga call center agents. Hindi makatarungan na ang mga gumagawa ng batas ang unang lumalabag sa prinsipyo ng kasipagan. Ang House Bill 7432 ay isang magandang simula upang ipakita na sa bagong Pilipinas, walang sino man ang above the law, kahit pa ang mga gumagawa nito. Ang tanong na lang, handa ba ang ating mga mambabatas na kaltasan ang sarili nilang bulsa para sa kapakanan ng hustisya? Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan.
nyo lahat.